Uusad na sa paglilitis ang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kasunod po ito ng pagkumpirma ng Pretrial Chamber 1 sa lahat ng asunto laban sa kanya. Ay po sa mga kaanak ng mga biktima ng kampanya kontra droga, pag-asa ang hatid ng desisyon para sa kanila. Ang defense team naman ng dating Pangulo, patutunayan daw na walang bigat ang mga testimonya. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, sa ngayon nakatutok ang lahat sa susunod na hakbang ng International Criminal Court habang hinihintay kung kailan magsisimula ang paglilitis kay Rodrigo Duterte. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. 2 buwan matapos ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity for murder and attempted murder, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC Pretrial Chamber 1 ang lahat ng charges laban sa kanya. Ibig sabihin, sasalang sa trial proper ng ICC ang dating Pangulo. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the war on drugs campaign. 3 counts ng crimes against humanity for murder and attempted murder ang kinakaharap ni Duterte. Sakop nito ang ilang pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw noong siya pa ang mayor ng Davao City at mga pagpatay mula 2016 hanggang 2018 sa kasagsagan ng kampanya kontra droga noong si Duterte na ang Pangulo ng bansa. Batay raw sa mga ebidensya, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at nagpalawig sa buong bansa nang maupo sa Malacanang si Duterte. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Haharap si Duterte sa paglilitis sa ilalim ng iba't ibang uri ng pananagutan bilang indirect co-perpetrator dahil sa pag-utos, pag-udyok at pagsabwatan sa mga krimen. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangang humarap si Duterte sa mga pagdinig. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. Sa isang pahayag, sinabi ng Office of the Prosecutor na natutuwa sila sa naging desisyon ng pre-trial chamber. Pinapakita raw nito ang lalim ng investigasyon at malakas na ebidensyang iniharap nila. Mahalagang yugto ito sa pagsisikap nila na isulong ang pananagutan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Ayon naman sa mga ICC-appointed counsel ng mga biktima na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres, ang desisyon ay isang malakas na mensahe sa international community na ang international justice system ay gumagana para panagutin kahit pa ang isang dating Pangulo gaya ni Duterte. Isang pag-asa raw para sa mga biktima ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Sabi naman ni Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, wala raw silang pagsidlan ng tuwa at pasasalamat sa ICC sa mabilis at pulidong mga desisyon. Tama umano ang naging hakbang ng pagdulog at pagrereklamo sa ICC. Siyempre masaya po kami at kung kahapon masaya, ngayon masayang-masaya. Dahil malinaw na may kapangyarihan ng ICC na silipin, ito po ang final na desisyon patungkol sa jurisdiction.
Hindi naman daw nagulat ang kampo ng dating Pangulo sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman na base raw ang desisyon sa mga hindi napatunayang pahayag ng mga self-confessed murderers na ginawang cooperating witness, ni hindi nga raw nasuri ang kredibilidad ng mga testigo sa confirmation hearing. Dahil sa desisyon, magkakaroon na raw ng ibang katauhan ang mga witness. Patutunayan daw ng depensa sa paglilitis na ang tinutukoy na state policy ay kathang-isip lamang. Ipinakikita rin daw ng depensa na ang ebidensyang nagmula sa mga testigo ay walang anumang bigat o halaga. Inaasahan na rin daw ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang desisyon. Pero kung ebidensya raw ang pag-uusapan, dismiss na dapat ang kaso. Ang Malacanang naman, iginagalang daw ang desisyon ng ICC. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, hustisya ang kailangang makamit sa mga kasong ito at parehong panig ang makikinabang sa proseso. Live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Suspendido ang lisensya ng driver ng sasakyang nakasagian ng isang motorsiklo sa Cainta, Rizal. Hinarangan ng rider ang sasakyan para pigilan itong umalis, pero dire-diretso ang sasakyan kaya muntik ng masagasaan ng rider. Saksi si Mark Salazar. Sariling katawan na ang iniharang ng lalaking ito sa crossover na nakasagi sa kanyang motorsiklo sa Cainta Junction kahapon. Pero imbis na tumigil, dire-diretso ang crossover hanggang sa pinitik nito ang rider na bahagya pang nakaladkad bago tuluyang makaalis ang sasakyan. Bago ang insidenteng nakunan sa video, itong si rider na tumama siya dun sa may left front side nung car na black. So technically na dun sa may fender, dun sa may side mirror. Tapos bumagsak yung motor niya, but after which lumabas si driver, tapos tumayo si rider. And then nagkaroon sila ng konting usapan which turns out to be na hindi naging maganda yung outcome. So tong si dali-dali pumasok sa car niya si driver. Tapos tong si rider hinahabol niya yung naglabas din siya ng phone. sa investigasyon ng Cainta Police, hinabol ng rider and driver hanggang sa humingi na rin siya ng tulong sa isang enforcer. Nagkaroon sila ng pagtatalo na umalis bigla yung sumagi kaya hinabol ng motor na naabutan doon sa may traffic light na nagkataon na nandun yung isang MPSO na siya yung nagdala dito sa ating opisina para magkaroon sila ng pag-uusap. Nagkaareglo man ang dalawang sangkot, hindi ito pinalampas ng Land Transportation Office. Pinadalhan ng show cause order ang driver ng crossover at ang nakarehistrong may-ari nito. Kahit magkaareglo sila pareho, pero yung action na ginawa nila, gumamit sila ng sasakyan, halos mabangga niya yung tao, hindi siya mapigilan. So doon pa lang sir, may ground na doon na wala siyang karapatang magmaneho. Suspendido rin sa loob ng 70 araw ang kanyang lisensya. Definitely po ito, hindi lang po suspension na abutin niya. Pinitik kasi niya yung tao muntik ng madisgrasya. Or pwedeng ma-total ban na po siya for life. Depende po sa sitwasyon. Kasi kung may record na rin po siya dati at ginawa niya yan, makikita po namin sa system, maaring ganun ang kalabasan. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinalagaan ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang binanggit ng Anti-Money Laundering Council sa Kamara na mga bilyong pisong kahina-hinala umanong transaksyong dumaan sa mga bank account ng Vice Presidente. Nanindigan si Vice President Duterte na lehitimo ang lahat ng pinanggalingan ng bawat sentimo ng kanyang pera at ari-arian. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa pagdinig kahapon ng House Justice Committee, napuna ang hindi umanong pagkakatugma ng SALE ni Vice President Sara Duterte at mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts. Bagay na pinalaga ng defense team ng Vice Presidente. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Ang sabi kahapon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC,
mayroong mahigit 600 covered at suspicious transactions na dumaan sa mga bank account ni Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio na aabot sa 6.7 billion pesos, pero giit ng defense team, hindi raw nangangahulugang may mali nang ginawa. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad, or may money laundering na kaagad, or may krimen na kaagad. Umabot daw sa halos 7 bilyong piso ang halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa loob ng 18 taon. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated yung figures. But it is not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi raw nila nilinaw na walang findings na mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoong may bilyones sa kanyang mga bank account. Sabi niya, nakadeklara sa kanyang SALN ang lahat ng kanyang pera at ari-arian. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Binanggit din niya ang inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit sa confidential funds ng OVP. Tila itinaon daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasan niyang political attack. Pinababalik ng COA ang 73 million pesos na confidential funds ng tanggapan ng bise. Paglilinaw ng kanyang abogado. Hindi pa po final yan dahil may remedies pa po ang mga officials ng OVP. Again, motion for reconsideration within 30 days. And then, upon denial, kung ano man ang balanse ng 30-day period na yon, ay maaari pa kaming umakyat sa Supreme Court on Rule 64. At doon lang po sa desisyon ng Supreme Court magiging final itong disallowance na ito. Sa testimonya naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang bise at kanyang pamilya ng pera mula sa isa umanong drug lord, sinabi ng bise na halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank accounts. Wala raw nagbago sa kanyang mga kwento. Pero ngayon, ibang makinarya na raw ang nasa likod niya. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos na dapat anya ay magpa-drug test at ang mga tinawag ng bise na mga law bender na kongresista na tumanggap na mga maleta at paulit-ulit anyang binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan at takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umano, inilagay sa maleta at inilabas ng bansa. Hinihinga namin ang reaksyon ng mga personalidad at mga tanggapang binanggit ni Duterte. Ipaniliwanag naman ng kanyang abogado ang sinabi sa komite kahapon na ilang taon umanong hindi nagdeklara ng cash on hand and in bank si Duterte. She disclosed because it was all lumped under yung others. Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat dun vehicles, others. Ganyan. So yung cash in bank, kasama siya dun sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members yesterday. Hindi naman po kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. Muling iginiit ng defense team ng bise ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot si VP at ang kanyang mga abogado. A mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. Every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial.
Ang pagdinig ng House Committee on Justice, ginagawa raw para alamin kung merong probable cause para i-impeach si Vice President Duterte. Na-reach na po ba yung threshold for probable cause sa tingin po ninyo? This is my take, in my personal capacity, not as Justice Chair. After all, I do not vote. Tingin ko, baka nga nalampasan pa with the weight of evidence that were presented in yesterday's hearing. Ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umaabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat ipaliwanag niya. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned, ay andyan na yan. May nakita ng probable cause ang ilang miyembro ng House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte kahit hindi pa nabubuksan ang kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Pagbobotohan pa kung bubuksan ang kahon o hindi sa susunod na hearing. Ang kahon ng income tax returns ng bise nasa pangangalaga ngayon ng sekretary ng komite. Tatalakayin din sa susunod na pagdinig ang umunoy banta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. At inaasahang pagbobotohan na pagkatapos nito kung may probable cause para i-impeach ang bise. Hindi naman natuloy ang pagbiyahe abroad ng bise na magsisimula sana ngayong araw base sa kanyang travel authority na kahapon in-issue o inilabas. Sabi ng bise, salamat sa anyay last minute na pagbibigay sa kanya ng travel authority. Nagbago na raw ang kanyang mga plano dahil sa hindi kasiguruhan kung papayagan ba siya. Maghahain daw siya ng panibagong request. Ayon sa Malacanang, April 14, hiniling ng bise ang travel authority o isang linggo bago ito pinagbigyan. Paglilinaw pa ng palasyo. Para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang vice presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. We usually expedite the processing of the travel request. Pero may mas mahalagang tanong ayon sa palasyo. Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Idiniin din ng palasyo ang pagiging mataas na opisyal ng gobyerno ng bise bilang tugon sa hiling ng bise para sa confidentiality sa mga impormasyon tulad ng mga biyahe. Sa palasyo galing ang detalye ng bansang pupuntahan ng bise. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya isang public servant. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestado isang lalaking suspect sa panggagahasa at pagpatay umano sa kanyang grade 11 na anak sa Bustos, Bulacan. Kasamang inaresto ang 3 pang suspect na lalaki. Base sa investigasyon ng pulisya, ang mga suspect ang huling nakitang kasama ng biktima bago siya nawala. April 11, nang iulat na nawawala ang 16 anyos na babae hanggang sa makita sa isang liblib na lugar noong April 18 na walang suot na pang-ibaba at may mga saksak sa dibdib at likod. Ayon sa ilan ng biktima, itinanggi ng asawang suspect ang krimen. Wala pang pahayag ang 3 pang suspect na na-inquest na kanina.